Isang magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig. Pati na rin po sa iyo, Kuya Chris. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rhea. Isang simpleng babae na lumaki sa syudad ng Davao. Hindi ko inakalang darating ang araw na masasangkot ako sa isang karanasang hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Isang pangyayaring nagpabago ng pananaw ko tungkol sa mga nilalang na akala ko noon ay kathang-isip lamang. Noong taong 2007, buwan ng Abril, kasagsagan ng mahal na araw. Naanyayahan ako noon ng aking kasintahan na si Nilo na sumama sa kanila sa probinsya, sa Surigao del Sur. Doon daw nila lagi ginugugol ang Biyernes Santo kasama ang buong pamilya. Bilang unang pagkakataon kong makilala ang kanyang mga kamag-anak, hindi na ako tumanggi. Maaga pa lamang ay bumiyahe na kami mula Davao patungong Tandag. Sakay ng lumang bus na amoy gasolina at pawis ng mga pasahero. Pagdating doon, sumakay pa kami ng jeep papuntang Kabanggahan. Mahigit 1 oras na biyahe sa alikabok at lubak-lubak na daan. Pagsapit namin sa bayan, sinabihan ako ni Nilo na mula roon ay aakyat na kami ng bundok. Doon daw talaga nakatira ang pamilya nila, sa tuktok ng parte ng barangay, malayo sa kalsada kung saan puro kagubatan at palayan ang nasa paligid. May dala kaming 1 sako ng bigas noon, ilang karton ng dilata, mantika, pati na rin ng gas, asin at mga damit na pasalubong. Hindi ko maipaliwanag ang halong tuwa at kaba na nararamdaman ko noon. Gusto kong makilala ang pamilya ni Nilo. Pero may kakaibang lamig sa hangin na parang may ibinubulong sa akin na hindi ko maintindihan. Tatlo kaming kasama ni Nilo. Ang pinsan niyang si Romy at ang kapatid niyang si Jonel. Araw yun ng Huwebes Santo at mainit ang araw. Pero malamig ang simoy ng hangin tuwing dumadaan kami sa pagitan ng mga punong niyog. Ang bawat hakbang namin sa pilapil ng mga palayan ay tila papalayo sa mundong nakasanayan ko. Wala nang mga bahay, walang ingay ng sasakyan at ang tanging naririnig ko ay lagaslas ng tubig sa sapa at huni ng mga ibon. Habang tumatagal ang paglalakad, ramdam ko na ang bigat ng pagod sa sobrang layo. May mga tsuhin si Nilo na sumundo sa amin sa kalagitnaan ng daan. Bitbit ang isang duyan na yari sa lubid at kawayan. Natawa ako nang alukin nila akong pasanin dahil baka hindi ko raw kayanin ang haba ng lakarin. Nahihiya ako noon, kaya pinilit kong maglakad ng mas mabilis. Ngunit sa kabila ng mga ngiti nila, may napansin akong seryosong mga tingin. Lalo na nang lumapit ang isa sa mga tsuhin at ginuhitan ng aking noo ng krus gamit ang sariling laway. Sinundan pa niya ng krus sa pulso at sa pusod. Hindi ko na lang tinanong kung bakit, pero ramdam ko ang bigat ng kanilang mga kilos. Parang may inaasahan silang hindi maganda. Mula noon, tahimik na kaming naglakad. Wala nang kwentuhan, wala nang tawanan. Ang mga yapak namin sa tuyong pilapil ay nag-iiwan ng tunog na parang nag-e-echo sa paligid. Sa tuwing dadaan kami sa may talayban, pakiramdam ko ay may mga matang nakamasid mula sa likuran o gilid ng daan.
Ilang oras pa ang lumipas at habang papalapit kami sa susunod na sityo, biglang nag-iba ang simoy ng hangin. Nangamoy malansa, malamig, na parang may naaamoy akong dugong tuyo na hindi ko mawari kung saan nanggagaling. Napatingin ako sa langit. Matingkad ang sikat ng araw pero tila may anino na bumabalot sa mga puno. Mula sa malayo, may narinig kaming sipol. Matinis na parang tunog ng ibon, pero kakaiba. Sumagot ang tiyuhin ni Nilo sa pamamagitan ng pag-ubo. Tila isang senyalis na hindi ko alam ang ibig sabihin. Pagdaan namin sa pilapil na yon, nakita ko sa gilid ng palayan ang isang lumang bahay na napalilibutan ng matataas na damo. Walang bakas ng tao, pero may usok na tila galing sa loob. Hindi ko alam kung bahay ba yun ng mga nakatira pa o ng mga bagay na hindi dapat makita. Ang mga kasama ko, hindi man lang lumingon. Parang sanay na sila sa presensyang nandun. Pagdating sa isang mabatong ilog, tumigil ang tiyuhin ni Nilo. Itinapat niya ang kamay sa tubig at napansin kong biglang lumakas ang agos nito. Gayong kanina ay kalmado lang. Dumaan tayo bago magbago ang hangin, sabi niya. Hindi ko maintindihan kung anong ibig sabihin niyang yon. Pero mabilis silang tumawid. Sumunod na lang ako. Pilit nilalabanan ang kaba habang umaapak sa malamig na tubig. Sa kabilang pampang, ginuhitan ulit ng tiyuhin ni Nilo ang aking noo ng krus. Pag-ahon namin sa tubig, naramdaman kong biglang gumaan ang pakiramdam ko. Kanina'y tila hinihigop ng paligid ang lakas ko. Pero ngayon ay parang bumalik ang enerhiya ko. Habang umaakyat kami sa mas mataas na burol, naroon ang mga palatandaan ng mga bahay. Mga puno ng saging, mga alagang baboy, at malalayong usok ng niluluto. Sa wakas, narating namin ang unang bahay ng kamag-anak ni Nilo. Doon muna kami nagpahinga at kumain ng aming mga baon. Habang nakaupo ako sa ilalim ng puno, napansin kong ang bawat kabahayan doon ay may 4 na sulo ng apoy na nakasindi sa 4 na sulok ng bakuran. Akala ko nung una ay para lang sa lamok, pero sinabi ng tiyuhin ni Nilo na siga iyon laban sa masasamang espiritu. Hindi ko na lang pinansin. Sinubukan kong magpaka-relax, pero sa hindi kalayuan, naramdaman kong parang may malamig na hangin na dumaan sa aking batok. Parang paghinga ng isang nilalang na hindi nakikita. Pagkatapos naming magpahinga, tumuloy pa kami paakyat sa kabilang burol kung saan naroroon ang bahay nila Lola Aling Tarsila, ang pinakamatanda sa pamilya ni Nilo. Ang bahay ay yari sa matitibay na kahoy. Nakatayo sa mataas na silong at sa ilalim ay may mga baboy at manok. Nang makarating kami, sinalubong kami ni Lola. Matanda na siya. Payat, may tungkod na tila napakabigat. Ngunit nang hawakan ko, napakatibay. Nakapulupot sa bewang niya ang pulang panyo at sa mata niya ay may ningning na parang alam na niya kung sino ako kahit hindi pa ako nagpapakilala. Pagsapit ng dapit hapon, nagsimulang lumamig ang paligid. Ang simoy ng hangin mula sa kabundukan ay parang may dalang mga bulong na sumisingit sa pagitan ng mga haligi ng bahay ni na Lola Tarsila. Tahimik ang buong paligid.
Tanging huni ng kuliglig at langit-ngit ng kawayan ang maririnig sa bawat galaw ng bahay. Nasa loob na kaming lahat nun, nag-aayos ng mga dala at abala ang pamilya ni Nilo sa pagluluto ng hapunan. Napansin kong lahat ng babae sa bahay ay nakasuot ng mga pulang panyo sa ulo. Akala ko'y bahagi yon ng kanilang panata o tradisyon tuwing mahal na araw. Subalit nang lumapit sa akin si Lola Tarsila, ibinigay niya sa akin ng isa ring panyo at marahan niyang itinali iyon sa aking ulo. Ngumiti siya, ngunit may lamlam sa kanyang mga mata na parang may alam siyang hindi pa niya sinasabi. Mula sa labas, narinig ko ang mga kalalakihan na nag-iinuman. Masayang nagkukulitan. Ngunit sa kabila ng tawanan, naroon ang bigat sa hangin na hindi ko maipaliwanag. Nang sumapit ang 8:00 ng gabi, sinindihan nila ang 4 na siga sa 4 na sulok ng bakuran. Ang mga apoy ay mahinang kumikislap, ngunit sapat upang maliwanagan ang paligid. Walang kuryente sa lugar na yon, kaya ang liwanag ng apoy at lampara lamang ang gabay namin. Nakahanda na rin ang hapag sa gitna ng bahay. Nilatag ang dahon ng saging sa kahoy na mesa at inilagay ang mga lutong adobo, tinolang manok at ginataang suso. Talagang masasabi kong nasa probinsya ko. Ang amoy ng masasarap na luto sa kahoy at amoy tahanan. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, may kakaibang kirot ng kaba sa dibdib ko. Habang kumakain kami, biglang nagbago ang ekspresyon ni Lola Tarsila. Napatingin siya sa akin at sa nanay ni Nilo. Marahan niyang inalis ang kanyang kutsara at tumayo. Dahan-dahan niyang binuksan ang maliit na aparador sa gilid ng altar at kinuha mula roon ang isang maliit na bote na may lamang likidong kulay abo. Lumakad siya sa 4 na sulok ng bahay, sabay binubulungan ng dasal sa wikang hindi ko maintindihan. Wikang Latin siguro o isang matandang wika ng kanilang mga ninuno. Hindi ko alam kung bakit, pero sa sandaling yon ay bumigat ang paligid. Parang may pumipigil sa hangin. Nawala din ang huni ng kuliglig, naputol ang ingay ng mga alagang manok sa ilalim ng bahay. Tumigil maging ang mga aso na kanina pa tahol ng tahol. Ang katahimikan ay naging nakabibingi. Nang matapos magdasal si Lola, naupo siya sa tabi ko. Ramdam ko ang panginginig ng kamay niya. Manatili kang dito sa gitna, Rhea. Mahinahon niyang bulong. Hindi ko man siya tinanong kung bakit. Alam kong may dahilan. Ang bawat kilos niya ay puno ng karanasan, ng pag-iingat na tila ilang ulit na niyang hinarap ang ganitong gabi. Ilang sandali pa, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na pumasok sa mga siwang ng dingding. Umihip iyon ng marahas. Kasunod ang isang mahinang huni ng ibon mula sa labas. Sa unay marahan lamang hanggang sa lumakas. Tumindi at naging halakhak na parang ng aasar. Ang mga siga sa labas ay biglang umalab ng mas mataas. Tapos ay sabay-sabay na parang binugahan ng hangin. Unti-unting humina hanggang sa halos mamatay. Sa sandaling yon, naramdaman ko ang kilabot na gumapang sa batok ko. Mula sa bubong ay may narinig akong kaluskos. Mga yapak na parang mabibigat, pero ramdam kong hindi sa tao. Para bang sa nilalang na merong matutulis na kuko na kumakapit sa kahoy. Dahan-dahan, pabalik-balik, paikot-ikot sa itaas namin.
Si Lola Tarsila ay biglang lumuhod sa harap ng altar, mabilis ang kanyang mga dasal. Halos hindi na maintindihan sa bilis. Ang nanay ni Nilo ay sinabayan siya ng taimtim na panalangin. At ang isa sa mga tiyahin ay nagsaboy ng abo sa apat na haligi ng bahay. Ang amoy ng abo ay mapait, parang pinaghalong usok at langis ng nyog. Naramdaman ko ang panginginig ng sahig na parang may mabigat na bagay na lumapag sa bubungan. Kasunod noon ay isang malakas na kalabog. Parang may tumalon mula sa bubong papunta sa bakuran. Narinig ko ang mga aso na sabay-sabay na nag-uunahan sa pagtahol. Hanggang sa isa-isa silang natahimik. Walang kahit anong ingay. Walang sigaw. Tahimik lang. Pero ang bigat ng katahimikan ay parang may nakabuntot sa bawat paghinga ko. Sa labas ay may maririnig na garalgal na tinig. Hindi malinaw kung tao o hayop. Ngunit puno ng galit at gutom. Hindi ko maipaliwanag pero ramdam kong may naglalakad sa paligid ng bahay. Marahan, paikot-ikot at paulit-ulit. Minsan ay maririnig kong dumaraan sa ilalim. Minsan naman sa likuran. Minsan ay parang sa mismong dingding. Mula sa ilalim ng bahay, narinig ko ang tinig ng isa sa mga tsuhi ni Nilo. Malakas, galit. Ngunit hindi ako sigurado kung tao pa ang kausap niya. Kasunod nun, ang isang malakas na hampas. Parang tumama ang matulis na bakal sa isang bagay na nabubuhay. Kasunod ang sigaw ng isang hayop. Malagim, mahaba at puno ng puot. Ang mga aso ay muling tahol ng tahol hanggang sa biglang nagsitigil. Hindi ko namalayang nanginginig na pala ako. Ang mga kamay ko ay nanlalamig at ang dibdib ko ay parang may nakadagan na mabigat na bato. Si Lola Tarsila ay tumayo. Inabot ang kanyang tungkod at tinuro ang bubungan. Sa bawat pagturo niya, sumisigaw siya ng mga salitang hindi ko maintindihan. Maya-maya pa'y bigla kong narinig ang malakas na pagbagsak ng kung anong bagay sa lupa. Kasunod ang pagliyab ng isa sa mga siga. Amoy na susunog na balat at buhok ang kumalat sa hangin. Ang buong paligid ay binalot ng halimuyak ng dugo at usok. Naramdaman ko ang kirot sa ulo ko. Nanginginig pa rin ako nang marinig kong muling nagsalita si Lola. Mahina ngunit mariin. Sabay-saboy muli ng abo sa mga haligi. Ilang saglit pa, muling sumigaw ang nasa labas. Sigaw ng isang babaeng nasusunog. Puno ng paghihirap at galit. Tila na puno ng enerhiya ang buong bahay. Ang hangin ay umikot sa loob. Ang mga lampara ay sabay-sabay na kumislot at ang mga siga ay nagliyab ng mataas. Kasunod nun, ang lahat ay natahimik. Wala nang huni ng ibon. Wala nang yapak sa bubungan. Tanging mabigat na katahimikan na lang ang natira. Kasabay ng amoy ng abo at dugo. Nang lumipas ang ilang minuto, huminga ng malalim si Lola Tarsila. Tila ba nakipagdigma sa dilim at muling nanalo. Muling nagdasal ng pasasalamat, tsaka dahan-dahang naupo sa silya. Pagod na pagod siya. Nanginginig, ngunit may ngiti sa kanyang labi. Alam kong tapos na ang unang pagsugod sa gabing yon. Pero sa likod ng lahat ng katahimikan, ramdam kong hindi pa yon ang huli. Sa labas, sumikat ang bilog na buwan. Malinaw at mapula. Ang mga siga ay muling bumalik sa mahinang apoy. At ang hangin, kahit wala nang naririnig na kakaiba,
ay dama ko pa rin ang presensya ng isang nilalang na naghihintay ng tamang pagkakataon upang bumalik. Pagmulat ng aking mga mata kinabukasan, ang unang sumalubong sa akin ay ang malamig na simoy ng hangin at ang liwanag ng araw na dumaraan sa pagitan ng mga siwang ng dingding. Sa unang sandali, akala ko'y panaginip lang ang lahat ng nangyari kagabi. Tahimik ang paligid, tila walang bakas ng kaguluhan. Ang mga manok ay tila muling normal na tumitilaok sa umaga. Ang mga aso ay nakahiga sa ilalim at ang mga kamag-anak ni Nilo ay abala sa paghahanda ng almusal. Subalit nang tumingin ako sa labas, napansin ko ang mga abo na nakakalat sa paligid ng bahay. Sa mismong bakuran, may mga bakas ng sunog na parang may nilalang na dumaan doon at nagliyab. Napalunok ako. Hindi ko kailangang itanong kung totoo ba ang nangyari kagabi. Ang mga bakas mismo ng apoy at abo ang sumagot sa tanong na yon. Habang nagkakape, lumapit sa akin ang nanay ni Nilo. May ngiti sa kanyang labi pero bakas ang pagod sa kanyang muka. "Huwag ka munang lalabas ngayon, Rhea," anya sa mahinang tinig. "Patay ang Diyos ngayong araw, kaya malakas ang mga nilalang ng dilim." Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Takot ba o pagkabigla? Napatingin ako kay Lola Tarsila na nakaupo sa may altar. Tahimik siya pero baka sa kanyang muka ang lalim ng iniisip. Araw ng Biyernes Santo noon. Ang langit ay tila mabigat at kulay abo. Kahit tirik ang araw, wala kaming ginawa buong umaga kundi maglinis, magdasal at maghanda ng pagkain. Wala ring lumalabas sa bahay maliban sa mga kalalakihan na pumupunta sa kabilang sapa upang alamin kung may mga bakas ng kakaibang nangyari doon. Samantala, kami namang mga babae ay nanatili sa loob, nagdarasal at naghihintay. Bandang tanghali, bumalik ang mga tiyuhin at pinsan ni Nilo. Tahimik silang pumasok sa loob ng bahay at sa kanilang mga mukha ay may halong pagod at takot. Nalaman namin na sa kabilang sapa may natagpo ang mga patay na baboy at manok. Tila sinipsip daw ang dugo. Wala ring tunog ng ibang hayop sa paligid at ang mga alagang aso roon ay naglahong parang bula. Hindi nila alam kung anong klaseng nilalang ang gumawa nun, ngunit lahat ay sumang-ayon sa isang bagay. Ang mga aswang ay hindi pa tapos. Habang nag-aayos ng pananghalian, napansin ko na may mga pulang dahon ng badyang na inilalatag sa ilalim ng banig. Ayon kay Lola Tarsila, yun daw ay pangontra sa mga nilalang ng dilim. Sa bawat sulok ng bahay, may abo at asin, pati na rin tuyong dahon ng tanglad na inilagay bilang proteksyon. Hindi ko man maintindihan kung paano iyon nakatutulong. Napansin kong lahat ng tao roon ay seryoso sa bawat ginagawa. Para bang matagal na nila itong ginagawa taon-taon, bilang paghahanda sa mga gabi ng panganib. Pagsapit ng 3:00 ng hapon, dumating ang pinakahuling yugto ng Biyernes Santo. Ang oras ng kamatayan ng Diyos. Tahimik ang lahat. Walang ingay, walang tao sa labas. Ang mga siga ay muling sinindihan at ang mga lalaki ay nagsimula ng maghanda ng mga kagamitan na hindi ko pa nakita noon. Mga punyal na yari sa pilak, mga bote ng langis at mga dahon ng saging na may nakabalot na abo sa loob. Sa gitna ng lahat ng yon,
Si Lola Tarsila ay abala sa pag-aalay sa kalikasan. Kumuha siya ng dugo ng itim na baboy. Inilagay sa isang bao ng niyog at saka inilagay sa lupa sa may pintuan. Isa raw itong alay para sa mga bantay ng lupa upang hindi kami gambalain ng mga kalaban. Nang magtakip silim, nagsimula na ang tunay na bigat ng gabi. Ang hangin ay naging malamig at tila mabigat. Ang mga siga ay nagliyab ng mas malakas na apoy. Tila ba alam nila ang parating? Lahat kami ay pinagsuot ng mga pulang damit, subalit wala akong dalang ganon. Kaya pinahiram ako ni Nilo ng damit ng kanyang pinsan na isang bestida na kulay dugo. Ramdam ko ang kabahabang sinusuot ko yon, pero walang lugar para sa pagtutol. Mabilis ang takbo ng oras. Wala kaming marinig kundi ang mga kuliglig at ang malalim na hangin na tila humihinga kasama namin. Ang mga bata ay pinatulog na sa loob. At kami naman ay pinaghanda ni Lola ng langis na amoy tanglad na ipapahid sa balat bilang proteksyon. Sa ilalim ng halimuyak nito ay naroon ang kakaibang init, parang naglalagablab sa balat. Mula sa altar, nagsimulang magdasal si Lola Tarsila. Sa bawat dasal niya, tila lumalakas ang hangin sa labas. Hanggang sa isang sandali, narinig namin ang unang huni, ang parehong huni ng ibon na narinig ko nung nakaraang gabi. Subalit ngayon, mas malakas, mas malapit at mas matindi. Sinundan niyo ng kaluskos sa bubong, sabay ng malakas na hampas ng hangin sa dingding. Ang mga siga ay sabay-sabay na umapoy ng mataas, ngunit sa kalagitnaan ng apoy ay may mga aninong dumaan. Malalaki, payat at mabibilis. Ang mga aso ay nag-ingay sa ilalim, pero bigla ring natahimik. Ang hangin ay amoy dugo na tila ba bawat paghinga ko ay may halong kalawang at usok. Si Nilo at ang mga lalaki ay naghawak ng kanilang mga punyal. Pumwesto sa mga bintana at pintuan. Samantala kami naman sa loob ay nakaluhod sa sahig, nagdarasal habang nanginginig. Ang buong bahay ay parang may lindol. Gumagalaw ang mga poste, kumakalansing ang mga pinggan at ang bubong ay tila may mabigat na nilalang na naglalakad. Maya-maya pa ay may biglang bumagsak na isang bagay sa labas. Isang pusa, malaki, itim at parang nasunog. Napahiyaw ang isa sa mga pinsan ni Nilo nang makita yon. Ngunit bago pa man ito makatakbo, tinaga ng isa sa mga tiyuhin gamit ang punyal ang pusang iyon. Kasabay nun, isang sigaw ang umalingaw-ngaw. Sigaw ng isang babae, puno ng sakit at galit na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ang sigaw na yon ay tila umikot sa paligid na tila ba hindi galing sa iisang bibig kundi sa napakarami. Ang hangin ay biglang lumamig at ang mga siga ay sabay-sabay na namatay. Tanging ilaw ng lampara ang natira sa loob. Sa dilim na yon, nakita ko ang anino ni Lola Tarsila. Nakataas ang kamay, nagdarasal ng mas malakas. Halos pasigaw na. Ang kanyang tinig ay mabigat na tila bumibigat din ang lupa sa bawat salitang kanyang binibitawan. Mula sa bubungan ay narinig naming muli ang mga yapak at bago pa man kami makapagsalita, isang napakalakas na kalabog ang yumanig sa bahay.
Naramdaman ko ang init sa paligid, pero ang katawan ko ay nanlalamig. Sa labas, may mga aninong lumilipad. Dumaraan sa liwanag ng buwan. Malalaki, payat at mahahaba ang mga kuko. Hindi ko man malinaw na makita. Alam kong hindi sila tao. Ang hangin ay tila may halong sigaw at halakhaka. Tila ba pinaglalaruan kami ng mga nilalang ng dilim. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi natinag si Lola Tarsila. Hawak niya ang bote ng abo. Isinasaboy sa bawat haligi habang patuloy sa pagdarasal. Hanggang sa isang sandali, muling umalab ang mga siga. Mas maliwanag kaysa dati. At kasabay noon ay isang malakas na sigaw mula sa labas. Isang boses ng babae, puno ng galit at bago tuluyang naglaho sa hangin. Pagkatapos noon ay muling natahimik ang paligid. Walang kahit na anong ingay. Ang gabi ay muling naging mapayapa. Pero sa ilalim ng katahimikang iyon, ramdam kong may isang kaluluwang naiwan. Galit, sugatan at nag-aabang ng pagkakataon para makaganti. Naging kakaiba ang katahimikang yon sa buong sitio. Ang mga ibon ay hindi humuhuni at maging ang mga aso ay tila natatakot na lumabas sa kanilang mga lungga. Ang langit ay kulay abo at sa kabila ng liwanag ng araw, tila nananatiling madilim ang paligid. Ang hangin ay may dalang amoy na mahirap ipaliwanag. Hindi mabaho, ngunit parang pinaghalong abo at dugo. Parang may bakas ng kagabi na ayaw maglaho. Nang bumangon ako mula sa banig, ang una kong nakita ay si Lola Tarsila na nakaupo pa rin sa harap ng altar. Nakapikit siya, tahimik, ngunit bakas sa muka ang matinding pagod. Halos hindi siya nakatulog. Sa tabi niya ay ang nanay ni Nilo, nakayuko rin at tahimik na nagdarasal. Si Nilo naman ay nasa labas, kasama ang kanyang mga tiyuhin at pinsan. Nag-aayos ng mga dapat ayusin. Nang nag-aalmusal na kami, nagkwento ang isa sa mga tiyuhin ni Nilo. Sa kabilang sapa raw, may mga kalansing at halakhak na narinig kagabi. Subalit pagdating nila ron, kaninang umaga, tanging mga balat ng hayop at tuyong dugo sa lupa ang kanilang nakita. Yun daw ang palatandaan na hindi pa tapos ang laban. May mga nilalang pang sugatan, galit at naghihintay ng pagkakataong makaganti. Ang mga babae sa bahay ay abala sa pagluluto ng malagkit at suman. Sabi ni Lola, ito raw ang pag-alay ng kabutihan. Matapos ang isang gabi ng dilim, dapat daw ay may ibibigay sa mga kaluluwang ligaw upang hindi sila muling bumalik sa puot. Habang pinagmamasdan ko sila, napansin kong tila kalmado ang mga tao. Pero sa ilalim ng kanilang mga ngiti, may takot na hindi maitatago. Pagsapit ng hapon, nagsimulang mag-ipon ng mga dahon ng badyang at sanga ng bayabas ang mga kalalakihan. Sinabuyan nila ng asin ang paligid ng bahay at muli nilang sinindihan ng mga siga sa apat na sulok ng bakuran. Wala ni isa ang nagbiro o nagkwentuhan. Lahat ay seryoso. Alam nilang darating ang gabi na mas mabigat kaysa kagabi. Bandang 5:00, dumating ang hangin mula sa kabundukan. Malamig at may dalang mga alikabok na parang abo. Sa hindi kalayuan, nakita ko ang mga ulap na parang usok na gumagapang pababa sa kagubatan. Mula sa itaas ng burol, tanaw namin ang palayan na tila gumagalaw kahit walang hangin.
Parang may mga aninong dumaraan sa pagitan ng mga puno. Nang lumubog ang araw, sinabihan kaming lahat na huwag lalabas. Ang mga pinto ay nilagyan ng mga sanga ng bayabas at sa ilalim ng bawat bintana ay may mangkok na may asin at langis. Pinatay nila ang lampara at tanging siga na lamang sa labas ang nagsilbing liwanag. Ang gabi ay tahimik, ngunit ang katahimikan ay nakabibingi. Lumipas ang ilang oras na tila walang kakaiba. Halos makatulog na ako sa banig nang biglang may marinig akong mga yabag mula sa malayo. Mabagal sa una, ngunit paunti-unting lumalakas. Sinundan ito ng malambing na pag-awit. Isang tinig ng babae. Maganda, malumanay, ngunit may halong kalungkutan. Sa simula'y tila isa lamang itong awitin ng hangin. Ngunit nang tumagal, malinaw na itong boses ng nilalang na may dinadala. Tumindig ang balahibo ko. Ang mga aso sa ilalim may nag-ingay muli. Tila may nakikita sila. Maya-maya pa'y narinig ko si Lola Tarsila na nagsimulang magdasal. Mahina pero matatag. Si Nilo at ang kanyang mga tiyuhin ay muling pumuesto sa mga pintuan. Sa labas ay unti-unting lumalakas ang ihip ng hangin at ang boses ng umaawit ay tila umiikot sa paligid ng bahay. Sa bawat pag-awit, may kasunod na mahinang pag-ungol. Hindi mula sa tao, kundi mula sa isang nilalang na sugatan. Ang halimuyak ng dugo ay muling bumalik sa hangin. Mula sa itaas ng bubong, merong tumalon. Lumapag sa lupa at gumapang. Ramdam ko ang bawat dagungdong ng bawat galaw nito. Si Lola ay nagdarasal ng mas mabilis habang ang mga lalaki ay humawak na ng punyal at abo. Sa labas ay may maririnig na kaluskos, mga yapak na paikot-ikot. Maya-maya pa'y biglang may kumalabog sa bintana, kasabay ng malakas na hampas ng hangin. Sumigaw ang isa sa mga pinsan ni Nilo. Sabay-saboy ng abo sa labas ng bintana. Narinig naming muli ang sigaw ng isang babae. Mahaba, matinis at puno ng puot. Ang mga siga ay umapoy ng mataas at sa liwanag nito, nakita kong mula sa siwang ng dingding ang isang aninong may mahahabang kuko, maputlang balat at matang kumikislap na kulay dilaw. Hindi ko alam kung guni-guni lang ba yon, pero ramdam kong nakatingin siya sa akin. Para bang ako ang tunay na pakay ng kanyang galit. Mabilis akong napaatras at sa sandaling yon, maririnig mo ang galit ng tinig ni Lola Tarsila. Sumisigaw ng mga dasal sa wikang hindi ko alam. Ang hangin ay umikot sa loob ng bahay at ang mga apoy sa siga ay tila nag-alab laban sa kadiliman. Maya-maya pa, isang malakas na sigawang umalingaw-ngaw. Isang boses na puno ng paghihirap. Mula sa labas, sumiklab ang liwanag ng apoy, kasabay ng amoy ng nasusunog na laman. Narinig ko ang malalakas na pagaspas ng mga pakpak na pilit lumalayo. At sa huling sandali, may narinig akong boses ng babae ulit. Humahalinghing ng sakit at unti-unting nawawala sa dilim ng kagubatan. Nang matapos ang lahat, bumalik ang katahimikan. Si Lola ay huminga ng malalim, nakatingin pa rin sa altar. Sa kanyang mga mata ay may halong pagod at kalungkutan, ngunit may bakas din ng tagumpay. Ang nanay ni Nilo ay tahimik na umiyak. Ang mga lalaki ay nakayuko habang hawak pa rin
ang mga punyal at nanginginig. Lumipas ang ilang minuto bago muling nagbalik ang tunog ng mga kuliglig at huni ng mga ibon. Parang muling bumalik ang buhay sa paligid. Lumabas si Nilo sa bakuran at nang bumalik siya, may dala siyang abon na may halong balahibo at balat ng isang nilalang. Hindi na kailangang itanong kung sino o ano yon, dahil tapos na ang laban. Nang sumapit ang araw ng Sabado de Gloria, maliwanag na ang langit at muling bumalik ang mga tao sa kanilang gawain. Subalit ako, tahimik lang na nakaupo sa may durungawan. Nakatanaw sa malawak na palayan, parang walang nangyari. Ngunit alam kong sa ilalim ng katahimikan ng mga bundok na yon, may mga matang patuloy na nagmamasid. Pag-uwi namin sa Davao, tahimik ako sa biyahe. Hindi ko alam kung paanong ikukwento ang karanasang yon. Hanggang ngayon tuwing sasapit ang mahal na araw, hindi ko maiwasang maalala ang mga gabi sa sityong iyon. Ang mga apoy sa apat na sulok ng bakuran, ang mga dasal ni Lola at ang mga matang dilaw na tumingin sa akin sa dilim. Marahil ay may mga lugar sa mundong ito na hindi kailanman dapat pakialaman. At may mga nilalang na kailangang igalang. Sapagkat sa oras na magalit sila, walang sino man ang makapipigil sa kanilang paghihiganti. At yun ang gabi na nagturo sa akin na ang mundo ay hindi lamang para sa mga buhay, kundi para rin sa mga nilalang ng dilim. Na tahimik at matyaga at laging nagmamasid mula sa kadiliman ng kabundukan. Ako po si Rhea, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.